It's been a year since I last saw her, yet she changed a lot. She may become elegant and sophisticated, but she is still stupid maid that he used to know. Nangangatog pa rin ang tuhod ko na sinapit ang lobby. Nakita ko kaagad si Wena na naghihintay sa akin sa isang sulok. Nang mamataan ako ng kaibigan, maaga pa't sinilubong kaagad ako. Diday, ano na? Si Wena na may langkap ng pag-aalala ang boses. Nangihinang umiling-iling ako at saka naupo sa bakanting upuan. Kinalama ko ang sarili dahil kanina ko pa gustong mahimatay sa tindi ng kabang bumungad sa akin sa opisina. Paano sa Senyorito Calix ang may pakana ng demolition sa aming lugar? Kung tutuusin ay naging parte ng lalaki sa lugar namin kahit sa panandaliang panahon. How dare he? Paano nalaman to ni Inay? Ano na ang gagawin natin, Diday? Si Wena na nandulumo at napaupo sa tabi ko. Ano ka ba? Makakahanap pa rin tayo ng paraan, Wena. Pilit na pinalakas ko ang kaibigan na kahit na alam ko, mahirapan din akong makahanap ng solusyon sa problemang to. I am wearing a fancy glittery blue halter dress paired with 3 inches high heels. Maingat ako na naunang bumaba sa isang magarang sasakyan na pag-aari ng amo kong si Don Agapito Perez. Mahigit 1 taon na rin akong namasukan bilang sekretarya. Sa away mabilis kong nakapalagay ng loob ang matanda at tumagal ako sa kumpanya ng matanda. Inalalayan ko to na makababa ng kotse. Isang senior citizen na at balo na si Don Agapito. Sinamahan ko ito sa isang pagtitipon na ginanap sa isang engranding hotel. Inimbitahan ang matanda sa nasabing pagtitipon dahil nabesari na ito sa isa sa architect nito. Dahan-dahan po, sir. Inalalayan ko ito hanggang sa makababa. Maagap na binigay ko dito ang mamahaling tungkod. Na makabera na to, nagsimula na itong humakpang papasok sa loob ng engranding lobby ng hotel. Tahimik lang akong sumusunod sa matanda. Kasama din namin ang driver nitong si Kuya Efren, ngunit nagpaiwan sa labas. Di ako sanay na ganito kaeleganting pagtitipon, ngunit kinakailangan kong sumama dahil gusto ng matanda. Di naman ako makatanggi para din sa trabaho ko. At nang sinapit namin ang lugar na pinagdarausan ng nasabing pagtitipon, sinilubong agad kami ng isang pamilyar na bulto ng babae. Don Agapito, welcome! Saad na matanda, elegante at sopistikadang babae. Matiim na tinitigan ko ang babae hanggang sa nanariwa sa aking alaala ang itsura nito. Hindi ako maaaring magkamali. Ang babae ay ang kasama na Senyorito Calix noon sa malaking bahay. Is she married to my former boss, Mr. Dankworth? Pagtitipon ba ito ng kanilang wedding anniversary? Malamang. Kung ano-anong mga ideya nang pumasok sa isip ko. Pasimpleng sinuyod ko to ng tingin. Wala akong makitang kapintasan sa katawan, mahubog at balingkinitan. Napaka-elegante ng kilos at postura. Nakasuot to ng simpleng tabas ng gown ngunit hindi maikukubli ang angking ganda. Lara, maligayang anibersaryo. Si Sir Agapito na agad ay tinapik ang magandang babae. So, she's Lara. Thank you for coming, Don Agapito. Si Lara. No problem, Iha, and by the way, binalingan ako ni Sir Agapito. This is my secretary, Desra Paleria. Inangat ni Lara ang paningin sa akin. Sinuwid ako mula ulo hanggang paa. Hi, I'm Lara. Di naman ako nagdalawang isip na iabot ang palad ko dito. Tinanggap ko ang palad nitong nakabitin sa ere. I'm Desra. Nice to meet you, Miss Lara. Such a beautiful young lady, Don Agapito. Si Lara at sinuwid ako ng tingin. Yes, maganda talaga yung sekretarya ko. Sang-ayon agad na matanda. Napayuko ako at pinamulahan sa narinig. Napakasarap pala sa pakiramdam na patanggap ng papuri mula sa maganda. Honey, boses mula sa likuran ko. Nakita ko kumaway si Lara sa paparating. Come here, honey. Si Lara. Biglang sumiknong dibdib ko sa haba na kamasid. Di ko alam saan ko ilalagay ang sarili at parang maiihi ako. Mr. Dankworth. Si Sir Agapito nakatingin sa likuran ko. Tama ba talaga ang kutob ko? Is Lara Mr. Dankworth's wife? Sa isipin yon, parang gusto ko nalang kainin ng lupa. Aaminin ko kahit kailan di ko nalimutan sa Senyorito Calix, pati nararamdaman ko para sa lalaki. Di ko alam ano ang gagawin ko sa tagpong ito, tila ba gusto ko nalang maglaho. Mr. Agapito? Saad ng lalaki mula sa likuran ko. Base lang sa baritonong boses nito, sigurado ko si Mr. Dankworth ang nasa likuran ko. Parang gusto ko nilang manigas doon at ayaw ng kumilos.
Nice to meet you here, Don Agapito. Patuloy pa ng lalaki na sadyang nilampasan ang kinatatayuan ko. Ayoko ibaling ang atensyon doon at baka lalong magwala ang puso ko. Doc Drake, kamusta? Si Sir Agapito. Isang panauhin din ang kasabay ni Mr. Dankworth ang dumating sa kumpol namin. Don Agapito, thank you for coming. Ang lalaking dumating. Nagkusa ang mata kong sulyapan ng mga panauhin. Tumambad ang isang mistesuhing lalaki, matangkad, makisig. Nagtamang aming paningin. And who is this beautiful lady? Tanong nitong sinuhid ako ng tingin. She's Desra Honey, Don Agapito's secretary. Ang lalaki hinalikan ng noon ni Lara at base sa nakita kong inasal nila, ito ang mag-asawa. Habang pinaglalakbay ko ang mata, sa inaasahan ay ginandon ng lalaking ayoko sanang makita. Mr. Dankworth. Nakatingin to sa akin, may pilong ngiti sa labi. Gusto kong pagalitan ng sarili at kung ano-ano ang tumatakbo sa utak ko. Di ko masisisi ang sarili. So you have a beautiful secretary, Don Agapito? Ang asawa ni Lara. Ngumiti to ng bahagya. It's Drake. Nilahad ang palad sa aking harapan. It's Desra Valeria, right? Si Mr. Dankworth na pinduto ng akma kong pagpapakilala. Nakita ko nagulat si Drake sa inasal ni Mr. Dankworth. She used to work with me. Malamig pang depensa ng lalaki. Ah, I see. Si Drake na sumang-ayon at ngumiti ng makahulugan. Halos kasing tangkad at kasing kisig ang dalawang lalaki, ngunit namumukod tayo sa paningin ko si Mr. Dankworth. Sobrang napakagwapo nito sa suot na abuhing tuxedo. Sa dinami-rami ng pwedeng makadaupang palad ko sa gabing ito, ay nasama pa talaga si Mr. Dankworth. I pressed my lips to hide my emotions. Ngunit sa kabila ng kabang nadarama ko, hindi ko alam. Pero parang gumaan ang pakiramdam ko na hindi pala si Mr. Dankworth ang asawa ni Architect Lara. Nice to meet you, Miss Desra, si Drake. The pleasure is mine, Mr. Drake. Pilit akong ngumiti. Sinulyapan ko ang gawin ni Mr. Dankworth. Nakikita ko isang makahulugang ngiti na pininta nito sa labi. Lumapit to sa akin ang bitawan ni Drake ang palad ko. Glad to see you again, Desra. Si Mr. Dankworth. Inabot ang palad ko at marahas na inunat, sabay ng paghapit ito sa balakang ko. Sadyang pinadaan nito sa mamamasang-masang labi sa pisngi ko. My dear, he added. His minty breath landed to my skin. Sa ginawa nito, gusto ko nalang malusaw. Samot-saring pakiramdam ang nadarama ko. Irita o kasabikan, hindi ko matukoy sa dalawang katagang iyon. Pilit ako nagbawi sa kabiglaanan. Inirapan ko to tinon ang sarili kina Lara at Drake na pilit ipininta sa labi ang isang matamis ng ngiti. Di ko na muling pinansin ang lalaki. Mabilis kong nakapalagay ng loob si Lara. Para kaibigan ng lalaki, di na mamili na makakausap. Hanggang lumaon, iniwan na kami nito para harapin ang ilan pang mga bisita. Nagkasya na lang akong nakaupo sa isang sulok at paminsan-minsan ay tumutungga sa hawak kong kopita ng wine. Inabala ko na lamang ang mga mata na nakamasid sa mga panauhin sa bulwagan. Lahat ng mga nandoon ay mayayaman. Ang iba, sikat. Wala akong lugar doon kung tutusin. Si Sir Agapito naman ay kanina pang nag-uusap at si Mr. Dankworth. Ayoko na ituon ang mata sa lalaki ngunit talagang bumabalik-balik iyon sa likod ni Mr. Dankworth. Saktong sumulyap din to sa gawi ko. Nagtama ang aming paningin. Biglang bumundol ang kaba sa dibdib ko habang nakikipagtagisan ng titig sa lalaking ilang metro lamang ang layo. Inangat nito ang hawak na kopita. Ngumiti ako at tinanguan to. Napasimangot ako, tila ba tinutukso ko base lang sa titig na ibinato nito. Inirapan ko to't walang pakundangan. Nilagok ang laman ng baso. Makalipas ang ilang sandali ay inihatid nito ang matanda sa gawin ng mesang inuuko pa ko. Dali kong inalalayo ng amo ko at pinaupo ang maayos. Sakto din tumunog ang orkestra. Isang malamyos na musika ang pumainan lang sa bulwagan. Don Agapito. Si Mr. Dankworth na sinulyapan ang gawi ko. Would you mind if I take your beautiful secretary to the dance floor? Imbita nitong may kasamang kindat. Ibig magwala ng katinoan ko sa narinig. Anong nasa utak ng lalaki? No problem, Mr. Dankworth. Go ahead. Si Don Agapito na tinangoan ako. Diyos por santo. Wala akong ideya kung ano ang plano ng lalaking ito. Makisig na gumawi si Mr. Dankworth sa harapan ko. Nang makalapit agad nilahad nito ang palad sa harapan ko. Can I dance with you, Miss Desra?
Puno ng pag-aalinlangan, tinitigan ko ang palad nito at napansin niyo ni Don Agapito. Go ahead, Desra. Napilitan may tinanggap ko ang palad ng lalaki. Again, a familiar sensation ran through my veins when our palms touched. Desra? Si Don Agapito. Don't worry about me and enjoy the party. Pahabol ito bago ko dinala ni Mr. Dankworth sa gitna ng bulwagan. When we reached the dance floor, he automatically pulled my waist closer to him. I can smell his hypnotizing masculine fragrance. Parang nilalamo ng amoy nito ang katinoan ko at gusto ko na lamang isiksik ang sarili ko sa mga bisig ng lalaki. Kinuha pa nito ang magkabilang braso ko upang dalhin sa balikat nito. Mr. Dankworth, kontra ko nang madama ko ang mainit itong palad na dumaitis sa balakang ko. Sobrang nervyos ko, sa sobrang halata sa ikinikilos ko. Relax, I don't bite. Sabi nitong may pilyong ngiti sa labi. But if you allow me, you could devour you in no time. Desra. Nilangka pa nito ng mapanoksong titig. He drove his finger up to my naked back. I'm wearing backless evening gown. I can feel the warmth of his palm caressing my bare skin. Saglit lang nagsimula tong igiya ko pasabay sa malamang musika na pumainan lang sa buong lugar. Di ko alam pero kusang sumunod na lamang katawan ko dito. I was so tense that sometimes I stepped on his foot. You stupid. Relax. Malambing na saway nito na mas hinapit pa ako papalapit sa katawan nito. You turned into an elegant and sophisticated woman, yet you're still that stupid maid I used to know, he whispered. Hanggang kalaunan naging komportable ako at nagmamadali, sumaybay sa musika. He guided my head to lean on his chest. I never protest and lean my head willingly. Lihim akong napahiling na sana, di na lang matapos ang oras at manatili ako, yakap-yakap ng mga bisig nito. Nanatili kami sa ganoon, nang bigla akong pinukaw ni Mr. Dankworth. Desra, anas nito habang nanatili ang mga palad sa bewang ko. Umungo lang ako at nanatili na kahilig ang pisngi sa dibdib nito. Sana naging totoo na ako sa nararamdaman ko sa iyo noon. He mumbled. Hindi ko masyadong narinig at dinaig ang tenga ko sa malakas na musika sa paligid. Pardon me? Nagsalubong ang kilay kong inangat ang titig sa mga mata nito. Nakatuon din ang mapumpungin nitong mga mata sa akin. Kahit kailan ang tanga mo talaga. Sabi nitong ngumiti ng pilyo. Mr. Dankworth? Yes. The extension I'm asking you about, pwede bang bigyan mo kami ng 2 buong palugit? Bukas ko agad ng paksa bago ko pa malimutan ang kinakaharap naming problema. Isang mahinang tawang pinakawalan nito. Then, if I'll give you what you want, ano makukuha kong kapalit? Nangahamon ang tinig nitong pinukol sa akin. I can give you my service. I can be your maid. Again. Hindi nag-iisip na sagot ko na tapos na tayo sa ganong level at nakakaumay. I want a different service. Pagkasabi noon, naging mapangahas ang kilos sa lalaki at lalo akong dinikit sa matigas nitong pangangatawan. Ni hangin mahihirapang dumaan. I want your body, bulong nito. Gustong pumutok ng pisngi ko sa narinig, subalit ang bahagi ng pagkatao ko, tila nasasabik sa isiping iyon. Anak ng... Mr. Dankworth, your mouth. Why? Is that Joaquin owned you? Nagulat ako sa binigkas na pangalan ng lalaki. Ba't nasali dito ang pangalan ni Mr. Joaquin? Nahigit 1 taon na rin wala kaming komunikasyon mula lumisan to ng Pilipinas. This has nothing to do with him. Stop being so pervert. Why are you so sensitive? We kissed and I even touched your breast. Walang prenong deklara pa nito. Why don't we make it deeper than a kiss? Mapangahas na suhestyon nito at mas sinigpitan pa ang pagkakapit sa balakang ko. Ibig nang sumabog ng pisngi ko sa hiya. Mr. Dankworth, mahirap lang ako, pero wala sa isip kong itaya ang pagkababae ko. Mahina ngunit may diin na bulong ko sa lalaki, napilit bawin ang sarili sa pagkakahapit nito. Sumusukong bigla akong binitawan na halos mawalan ako ng balanse. But remember this, don't run to me again or else I will rip every part of you. Babala ng lalaki na hindi ako nilubayan ng tingin. I could care less, you pervert. Malalaki ang aking hakbang na iniwan ng lalaki sa gitna ng dance floor. Atat na marating ang aming lugar, ay pumarag agad ako ng taxi. Kaka-out ko lamang sa trabaho nang tumawag si Wena. Saad ng kaibigan ko na sinimulan na ang demolition sa lugar namin. Pagkababa ko pa lamang sa kanto, bumulaga sa akin ng mga residente na nagkakagulo.
Sinimulan ng balkasin ng mga bubong ng yero na ibang mga bahay kasama na ang bahay ni Lawena. Nakita kong umiiyak na si Aling Pasing, ang nanay ni Wena, habang pinanonood ang unti-unting pagkasira ng kanilang bahay. Maawa po kayo. Itigil yun ang pagsira sa bahay namin. Umiiyak na sigaw ni Aling Pasing. Sa mga tao na galing sa lokal na pamahalaan at sinimulang baklasin ang kanilang munting tirahan. Subalit tila walang narinig ang mga ito at nagpatuloy pa rin sa demolition. Diday, si Wena na ang sumagot. Anong gagawin namin ngayon bukod sa kakarampot ng kita ko sa convenience station? Wala pa kaming masisilungan. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Habang tinitingnan ko ang mga kapitbahay namin, awang-awa ako. Kaya naman namin ni inay na lumikas, pero paanong iba? Hindi ko naman kaya na tingnan ng mga kaibigan ko na nagdurusa. Diday, si inay, bukas sa mukha nito ang galit. Samahan mo ko kung saan ba ang kumpanya sa likod ng demolisyon na nangyayari? Nay, sinabihan ko kasi si Aling Mirna Diday na nagpunta tayo doon sa nakabili ng lupang to, si Wena. Hindi po pwedeng malaman ni inay na sa Senyorito Calix ang nasa likod ng mga nangyayari ngayon. Ayoko namang masaktan si inay. Nay, ako na po. Ako na pong pupunta. Sisiguraduhin ko pong matitigil na ang pangyayaring demolisyon. Pigil ko kay nanay kahit na alam ko na walang kasiguruhan ang binabala ko. Puno ng pangamba, nilisan ko ang lugar at nagtungo na ako sa kumpanyang pag-aari ni Mr. Dankworth. Kailangan may gagawin ako kahit man lang lokasyon na po pwedeng likasan ng mga residenteng naapektuhan. Ibinilin ko kay Wena, si inay, baka kasi sa sunod sa akin mahirap na. Nanginginig na bumaba ako ng taxi nang marating ang kumpanya ng lalaki. Patakbo kong lapitan ng receptionist, ngunit sawi akong makita ang hinahanap ko. Walang oras para sumuko. Tumambay ako sa lobby. Aalagaan ko si Mr. Dankworth. Kinulit ko ang receptionist, ngunit di nakatiis, sinita ko ng guard at ipinagtabuyan. Nanatili ako doon sa labas at nakaabang kung kailan ang uwian ng lalaki. Lumipas ng isang oras, wala pa rin akong namataan na Calix Dankworth. Mga empleyado lamang ang dumaraan sa amin sa main entrance. Laglag balikat, tinungga ko ang binili kong mineral water sa tabi-tabi. Di po pwedeng lilipas ang buong magdamag na hindi ko makausap ang lalaki. Sa mahabang paghihintay sa wakas, namataan ko rin ang nihintay ko na papalabas na ng gusali. Matikas na maglakad itong kinalag sa butones ng coat. Kita kong nakasunod dito ang lalaki na nagngangalang Christian. Mabilis ang kilos kong tinakbo at tinalunton ang gawin ng lalaki. Plano kong harangan to. Mr. Dankworth! Bahagyatong huminto sa kakahakbang ng tumapat sa kinatatayuan ko. Malamig na titig ang pinuko nito sa akin. I need to talk to you. Patuloy ko ngunit biglang tumunog ang cellphone ng lalaki. Kaya nilampasan ako nito at di pinansin. Yes, do it as soon as possible. I don't want to put everything on hold. Si Mr. Dankworth nakausap sa cellphone. Napakuyom ko ang palad habang hinihintay ko na matapos to sa pakikipag-usap sa telepono. Mr. Dankworth! Muli kong sambit nang mapansin kong akma na tong sasakay sa kotse na nakaabang sa bukana. I don't have much time. If you have any concerns, let's talk some other time. Sabi nitong sinulapan ang relo sa braso. Pero Mr. Dankworth, hindi ko natapos ang sasabihin nang ikumpas nito ang palad sa ere. Saglit lang may dalawang guard na lumapit sa akin. Put her away. Malamig pang utos nito at saka mabilis na pumasok na sa loob ng kotse. Mr. Dankworth, pakiusap. Pakinggan mo ko. Pagpapumilit ko at pilit na kumawala sa pagkakahawak ng mga guard. Mr. Dankworth, pakiusap po. At tuluyan na nga na naglanda sa mga luha ko sa mga mata habang sinusundan ng tingin ng lalaki. Tumingin ito sa akin na tila ba isa akong estranghero na para bang hindi ako kilala. Sa pagmamasukan ko bilang maid sa Dankworth ay wala ako na naalalang naging matigas ang puso na Senyorito Calix. Ngunit sa pagkakataong to, tila ba naging bato? Senyorito? Humagulhol akong sinambit ang nakasanayan kong tawag dito. Senyorito, pakiusap, pakinggan niyo po ako. Ngunit narinig pa ng lalaki at tuluyan ng dilisan ang lugar.